Good morning! Ngayong araw ay ipapasyal ko kayo dito sa Disney Sea. Meron akong makakasamang kaibigan ngayon. It's Dalce. Maliban sa mga dati ko nang kakilala, siya yung unang naging kaibigan ko rito sa Japan. Follower ko siya sa TikTok noon at ngayon naging kaibigan ko na. Bago kami bumiyahe papuntang Disney Sea, bumili muna kami ng drink sa Starbucks. Habang nakapila nga kami pasakay ng bus, may nilagay siyang letter sa bag ko. Basahin ko nga daw pagka-uwi ko ng bahay mamaya. At habang nasa biyahe kami, nagkwentuhan nga kami kung gaano kahirap yung mga buhay namin noon. Ang ending, pareho tuloy kaming umiiyak. Alas 12 na makarating kami dito sa train station. Naalala nyo, dito kami galing ni Kevin noon. Dito kasi to sa Disneyland. So from here, sasakay kami ng Disneyland papunta sa Disney Sea. Hindi talaga kompletong pagpunta mo rito kung hindi ka sasakay ng train nila. Ito lang kasi may hugis Mickey Mouse na train. And by the way guys, isa sa dahilan kung bakit maraming pumupunta rito sa Disney Sea ay dahil ito lang ang nag-iisa sa buong mundo. Diba marami ng Disneyland sa iba't ibang bansa? Pero dito lang sa Japan merong Disney Sea. Compared sa Disneyland, mas pang-adult nga daw dito. And that time, marami ding mga Pinoy na namamasyal. Fortunately, nakilala nga nila ako. Pangalawang beses ko na nga itong pagpunta sa Disney Sea. Kumpara sa nakaraan na medyo malamig na yung panahon noon, ngayon naman ay sobrang init. Sa palagi pa namang pamamasyal ko, naku wag na kayong magtaka kung palagi akong sunog. At eto pa, umabot ng 40 degrees Celsius nung araw na yan. Masakit sa balat yung sinag ng araw. Siguro kung magpupunta kayo dito, mas okay kapag mga malamig na season. Mas nakakapagod kapag summer, gawa nga ng sobrang init. At kapag pumunta kayo rito, naku ihanda nyo ng sarili nyo sa mahabang mga pila. Kahit weekdays pa yan, never pa yatang kumonti mga tao rito. Una naming pinuntahan ni ay itong electric railway. 10 minutes lang kasang waiting time dito. Tapos makakapag-sightseeing pa. Mabilis lang yung paggalaw ng pila. Yung babaan kasi nito, malapit dun sa lugar na pupuntahan namin. So kaya din kami sumakay dito kasi ayaw na namin maglakad. Para mo na rin nalilibot ang buong Disney Sea habang nakasakay dito. Madadaanan din yung mga sikat na rides. Naghahanap nga kami ngayon ng makakainan at sa sobrang lawak dito, ang hirap maghanap. Yung ibang restaurants kailangan pa ng reservation. Natatandaan ko pa yung mga daan dito at kung nasaan yung iba't ibang mga rides. Sa area na to, naalala ko nga na meron palang kainan dito. Malapit siya sa River Cruise. Kaya agad na kaming pumasok para magtingin ng makakain. Bawal magdala ng sariling pagkain dito sa loob ng Disney Sea. Kaya wala ka talagang choice kundi dito na bumili. Expect mo na medyo pricey. Pero alam nyo, nung unang beses ko dito, nagpuslit talaga ako ng onigiri. Pangpawi lang ng gutom. Tapos isang maliit na turkey leg at popcorn lang yung nabili namin. Wala pa kasi akong pera noon. Talagang tipid na tipid ako. Pero ngayon, in-order ko talaga yung mga gusto kong bilhin noon. Ito yung chicken leg. Hindi lang isang piraso, kundi set na yung in-order ko. May fries at may drinks. Tapos nagdagdag pa ako ng meat roll. Sa loob niya ay kanin tapos binalutan ng bacon. Hindi ko nagustuhan to. Mapait kasi siya. At since tirik na tirik ngayong araw, kailangan muna namin mag-reapply ng sunscreen. Lagi talaga ako may daladalang sun protect. At kahit sa Dalce may sarili ding dala. Bigay ko yan sa kanya last time nung huli naming pagkikita. Pagkatapos namin kumain, bumalik na naman kami sa electric railway. Sasakay kami dito papunta dyan sa Tower of Terror. So para hindi na kami mahirapan at mabilad sa araw, sumakay na lang kami. Nakapag-sightseeing pa ulit. Bago pa kami pumasok dito, alam na namin na hindi talaga namin masasakyan lahat. Kaya pinili na lang namin yung maganda. Isa nga sa sikat na attraction nila dito, itong Tower of Terror. Nung last year, hindi namin napuntahan to. Kasi nga, sobrang haba talaga ng pila. Pero si Dalce nga, ay natry niya na raw. Talagang nirecommend niya na dito kami magpunta. Ayaw niya akong i-spoil, pero kitang-kita ko naman sa kanya yung excitement. Kaya feeling ko okay tong ride na to. Nung una, akala ko nga para siyang haunted house. Pero hindi pala. Eto nga't pinapasok na kami rito, kung saan may pa-introduction pa. And then, tumaas na kami kung nasaan yung mismong ride. Nakakatakot nga naman talaga dito sa loob. Gaya nga ng sabi ko, akala ko talaga parang horror house. Pero heto na nga, pinasakay kami dito sa parang maliit na room. Kinukuhanan ko nga sana ng video yung reaction ko. Nang bigla na lang kaming binagsak pababa. Kaya bigla ko tuloy napatay. Grabe, hindi ko na-expect yun. After nun, lumabas na nga kami para magtingin pa ng iba pang masasakyan. Kaya lang makita pa lang namin yung haba ng pila. Maatras na kaagad kami. Lalo na't nakabilad sa araw. Mahirap may heat stroke, no? Pareho naman na kami nakapunta rito ni Dalce, pero hindi namin na-expect na ganito pala kainit ngayong araw. Kaya napag-usapan namin na mag-sightseeing na lang. Naku, kada rides kasi dito, lalo na yung talagang sikat, mababa na yung isang oras na pilahan. Yung iba, 2 oras pa mahigit. Nalalagkit na nga kami sa pawis. Kaya nagpunas muna kami ng wipes. Yung malamig sa katawan, buti na lang at may dala si Dalce. Kaya medyo na-refresh ulit kami. Pero ngayon naman ay nauuhaw ako. Mabuti na lang din at may mga drinking fountain naman dito. Naku, maski tubig mahal, kaya okay nang dito uminom. Napapansin nga namin halos yung mga karamihan ng mga tao nasa loob. Kaya naghanap na rin muna kami ng lugar kung saan kami pwedeng magpahinga. Nakakita nga rin kami ng coffee tapioca. Bumili kami nito para may mainom habang nagpapahinga.
Buti na lang din at may mga available naman na tables and chairs. Tapos malilim na rin. Kaya dito talaga kami nagtagal. Halos ayaw na nga namin kumilos. Ay nako, sinasabi ko sa inyo. Paulit-ulit ko nga binabanggit na iba ang summer dito. Maya-maya pa nga, meron ulit nakakilala sa akin. Napaka-cute ng outfit niya. Lalo pa nga akong inantok nung sinimulan na akong bunutan ng white hair ni Dalce. Meron din kasi akong mga puting buhok, hindi lang halata. Nagtaka kami kasi nagsimula na magkumpulan yung mga tao. Yun pala, may magaganap ng show. Syempre, dahil nasa Disney Sea, dito sila sa tubig nagpe-perform. Duffy and Friends nga pala yan. Actually, hindi ako familiar, pero for sure, pang bata na show. Grabe, kahit ang init-init, talagang nagsilapitan yung mga tao. Nakakatuwa nga din naman kasing manood. Naglakad lang kami ng konti nang bigla naming nakita si Pinocchio. Ganitong oras pala naglalabasan yung mga characters. Nung unang beses ko kasing magpunta, wala akong nakita. Pero ngayon, nalapitan pa namin. May iba pang mga characters na lumabas kaso hindi ko na sila kilala. Ang parati ko talagang ina-admire dito sa mga Disney parks ay yung kanilang architecture. Nakakamangha lang kasi napakadetalye ng pagkakagawa. Kahit sa ang sulok, maski nga CR, talagang gugustuhin mo magpa-picture. Kapag napupunta ako sa mga Disney park, para akong nasa ibang mundo, malilimutan mo talaga lahat ng problema. Parati ko talagang iniisip kung paano nila ginawa to. Hindi mapagkakailan na talagang ginastusan nila. Kaya sulit din naman talaga yung pumasok sa ganito. Kahit nga hindi mo masubukan yung mga rides, nag-enjoy ka pa rin. Nakakita kami ng churro stand, hindi ko nga ito natikman noon. Ay nako, sabi ko nga, sobrang pagtitipid talaga nung unang pagpunta ko rito. Bumili ako ng tig-isa kami ni Dalce. Lahat kasi ng masalubong namin may hawak na ganito. Kaya na-curious din ako kung talagang masarap. Ang bilis ko nga naubos. Hindi ko nga napansin na hugis Mickey Mouse pala to. Ngayon naman, pupunta tayo dito sa Mermaid Lagoon. Inspired ito sa tirahan ng The Little Mermaid. Kahit pangalawang beses ko na nga makita, namamangha pa rin talaga ako. Sobrang ganda kasi talaga. Napapanood ko nga lang to dati nung bata ko. Kung gaano kaganda rito sa labas. Naku, higit pa sa loob. Buhay na buhay. Para kang nasa panaginip. Katapat lang ng Mermaid Lagoon, itong castle ni Aladdin. Isa din to sa favorite na part ko dito sa Disney Sea. Napaka-magical kasi niyan, lalo na kapag gabi. Para ka na din napunta sa UAE. Hapon pa nga lang nito, kaya wala pang mga pailaw. Etong part na to noon, hindi ko napuntahan. Meron pa pala dito. Para talaga siyang replica ng street na meron doon sa movie na Aladdin. At meron ding camel. Para ko na rin na-experience na sumakay. Dinerecho nga lang namin to at nakita namin tong Sinbad. Hindi na nga lang namin pinasok. Medyo nagmamadali na rin kasi kami niyan. Kaya sabi ko, sakay na lang ulit kami ng merry-go-around. Doon banda sa Aladdin. Eto rin yung sinakyan namin noon. At magiging finale din namin ngayon. Nag-enjoy talaga ako dito noon. Maganda kasi yung tanawin, lalo na kapag gabi. Naku, pagkatapos nga nun, ewan ko ba kung bakit bigla akong nahilo? Siguro kasi puro ko video. This time, papaalis na kami rito. Kung gusto niyo mapanood yung last year na pagpunta ko rito, nasa YouTube ko yung mas mahaba. Bago nga kami tuluyang umalis, inilhan ko si Dalce ng souvenir. Naku, bigla siyang naiyak. Kaya tuloy pati na rin ako. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bye!